pinupush yan. Katulad na nga ho nito ni Mike Abe. Nako, ito pong nangyari kay Senador Bato de la Rosa. Ha? Malaki ang epekto sa kanyang political career. Naks naman. Siya po ay senador na re-electionist. Naku po. Next year. Naku po. Sa eleksyon. Pareho na silang dantono ng mga panatiko ni Maharlika. Wala ka na. Wala ka na, Bato. Di ba? United sila ngayon. United po ang mga followers ni Maharlika. At saka itong si Mike Abe, di ba? Sabi ko sa inyo doble kara yung mga yun Kasi nga maging matalino po kayo, mga kababayan. Napasukan po tayo ng Trojan horse. Kita nyo, pareho sila ng tono ngayon. Di ba? Pareho sila ng tono. Samantao na si Bato. Pareho na sila. Huy, mga sir, mga ma'am. Uulitin ko to Bago pa maging DDS tayo, yan ang talagang legit na loyal kay Pangulong Duterte. Tapos sinisiraan ng ilan dyan. Eto gusto ko tong idiin Napaka-importante ho nito. Tandaan ninyo, ang demonyo, never ho yan magsasabi sa inyo at bubulong sa inyo, huy, gawin mo yan, mga lunya ka, para masira ang pamilya mo. Alam mo yung mga lunya? Magloko ka, magkabit ka. Masisira ang buhay mo pag nagkabit ka. Masisira pamilya mo, magagalit sa'yo anak mo. Hindi ho ganun ang demonyo Tandaan niyo yan ang temptasyon ng demonyo, iba, ganito bumulong ang demonyo kita mo ba yun? Sexy yun, Batang bata. Tikim lang naman Ano ba naman yun? Di mo naman mamahalin. Itikpan mo lang naman. Uuwi ka pa rin naman sa bahay nyo. Di ba? Ganun Ganun po demonyo Tama, mali. Di ba? Hindi ho magsasabi ng pangit yun. Siyempre, kunwari, a-agree muna sa'yo yan. Kaya ingat tayo sa demonyo. Anong ibig ko sabihin? Kaya tayo mga DDS, ingat tayo sa mga nagpapanggap na anti-Marcos. Nagpapanggap na anti-Marcos, sasabihin, galit kay Marcos, pinagmumura si Marcos, pero ginagapang ang mga tapat na loyal kay Pangulong Duterte na tulad ni Bato. Yung iba, dahil nga medyo yung utak, kasi laki ng itlog nila, totoo naman hindi pa pantay. Ano nangyayari? Di ba? Sisiraan ngayon yung iilan na nga lang natitirang kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado. Iilan na lang mo sila dyan Eto ang mga taga Davao dyan at sigurado akong loyal. Ito lang yung sigurado ako as of now na loyal dyan kay Pangulong Duterte. Yung iba, sakto lang. Okay? Ito talaga yung solid. Ito pasasabi mo solid. Bato, Bongo, at Robin Padilla. Yan ang talagang solid na solid. Yung iba, sakto lang. Mga 70%, 80% masasabi natin. Okay? Pero yung talagang 150, bago pa tayo maging Duterte supporter, Duterte supporter na sila. Si Bato, si Bongo, at si Senator Robin. Tapos gusto pa natin mawala si Senator Bato? Ganun tayo nagpadala tayo sa dating ng budol sa inyo tapos sasabihin ngayon anti-Marcos na siya? Di ba? Kayo naman, paniwalang-paniwala kayo. Oo nga, tama. Hanggang nung pinaliwanagan kayo kahapon sa SMNI, True Banateros program, nagalit pa kayo ngayon kay Banat Bay. Di ba? Pansinin mo, eto, pareho na ng tono nung mga panatiko ni Maharlika. Nasira siya dito po sa ginawa niyang pag-iimbestiga at pagpatol kay Jonathan
Morales na sirang-sira naman pala ang pagkatao nito, kredibilidad kasi ang dami niyang kaso. At hindi ka panipaniwala dahil siya ginamit lang ng mga anti-Marcos para siraan si Pangulong Marcos. Dahil nga doon sa paulit-ulit na sinasabi ng PNP at ng PDEA, dismiss ito at hindi yan autorisado doon sa mga pag-imbestiga. At kung nag-imbestiga man siya, hindi totoo yung mga record o report na nakuha at nilabas galing sa PDEA. So, dahil dyan, nagagalit yung mga Marcos supporters at loyalists sa ginawang ito ni Senador De La Rosa. Tinan mo, gatong-gatong na sila. Sabi di Black Mamba, dami nga daw na disma saya boss eh. Ayaw muna kasi nila makinig bago magusga. Bahala sila. Basta ako Duterte supporter ako. O sila, mga Maharlika supporter sila. Mga panatiko ni Maharlika. Hiwalay na natin ngayon yan. Hindi ho magkasama yan. Ihiwalay na ho natin. Huwag na ho tayo magpanggap. Pasensya ho pero yung mga nagsasabi unite with Maharlika, no! Hindi yan Duterte supporter. Anti-Marcos lang yang kuno. Ang tunay talaga ditong Duterte supporter yung mga hindi nakinig. Ay yung mga nakinig ho sa Pangulong Duterte at hindi nakinig kay Maharlika. Kaya huwag nyo akong baligtarin. Ako pa ang babaligtarin yung mga animal kayo? In totoo. Kita nyo naman siguro kung ilang beses natin nakasama si Pangulong Duterte at sasabihan nyo pa ako, ganon? Mga hindot kayo, sa totoo lang. Ihiwalay na natin yan. Kaya ako, mabawasan man ako ng followers, mabawasan man ako ng viewers, wala akong pakialam. Basta ma-maintain sa akin ang tunay na Duterte supporter. Yung mga gusto kay Maharlika, go, malaya kayo, karapatan nyo yan. Magpakatanga, araw-arawin ninyo. Ha? Maintindihan nyo? Araw-arawin ninyo. Magpakatanga, basta hiwalay na yan. Huwag niyong isama sa akin yan, pabihira. Duterte supporter ako eh. Tapos gusto niyo isama sa akin ng isang Trojan horse? Hindi na, kayo na lang. Sama-sama kayo kung gusto niyo. Paggamit siya sa hindi ka panipaniwalang testigo. At yun naman po mga anti-Marcos or kilalang Duterte supporters kung saan yan din ang pinanggagalingan ni... Hindi, wag ganoon, wag mong pagsamahin. Ano ka? Ignoramos? Iba ang anti-Marcos at Duterte supporter. Si Pangulong Duterte nga, hindi niya nga sinasabing anti-Marcos siya eh. Naalala niyo? Ano sabi niya? Wala pa namang major mistake si Marcos eh. O siya ho nagsabi niyan, hindi ho tayo. Siya. Ayaw niyang bumaba si Pangulong Marcos. Siya ho nagsabi niya na hindi ho ako. O, i-review niyo yung mga press con niya. Bakit iba tono nung iba? Oh. Wag niyo kaming idamay ha. Hindi ho Mike Abe, wag ka isang kamangmangan niyang sinasabi mo. Isang kamangmangan niyang sinasabi mo na pareho yung anti-Marcos at Duterte supporter. Katarantaduhan yan. Kaming mga Duterte supporter, tinitingnan namin ang mga bagay ayon sa issue. Hindi personal na galit kay Marcos. Ayon sa issue. Nagkakataon lang, meron kami binabatikos kay Marcos. May binabatikos kami kay Romualdez. Pero hindi ibig sabihin anti-Marcos na kami. Constructive criticism man sa amin. Yung iba personal eh. Hindi ko alam kung hindi siguro nabiyayaan. Kaya na may personal. Senador De La Rosa, dahil identify siya sa nakarang administration, galit na rin sa kanya. Dahil hindi niya nasira ang administrasyon doon sa paglabas ni Morales na mukhang planado o sinasabi nilang scripted daw ang pagharap nito bahagi ng paninira sa administrasyon. Ako, naloko na. Nagkadamay-damay na rito. Kailangan talaga ni Senador De La Rosa ng kakampi dahil siya re-electionist. Kung yung mga panggagalingan ng malaking volume ng mga boto ay nagalit sa kanya, paano? Hindi naman iboboto yan ng mga piklawan-dilawan. Dahil galit din sa kanya doon sa record ng mga nakaraan. Di ba siya kukuha ngayon?
Ang tanong, makakabawi ba siya before election? 1 year na lang, election na. Eh ngayon, ang banta ni De La Rosa ay itutuloy daw niya ang investigasyon. Nagsasabi pa nga daw na pati daw si Pangulong Marcos ay gusto pang ipatawag. Ay sa kabila ng kaduda-duda na nga na pagkatao nitong si Morales. Alam niyo yung Oh. Hindi naman ho kami. Ang nagsabing gusto namin tawagin si Marcos sa Senado. Bakit? Alam namin hindi pa pwede. Oo, imbitahan. Oh, you can come if you want. Alayaan mo yan. Pero you cannot force it due to courtesy. Diba? Alam mo namin hindi kami tanga. Yung mga panatiko ni Marlica, yun. Walang alam. Kaya kahit sino gustong ipatawag, ginawang husgado yung Senado. Sorry, pero totoo yun eh. Oh. Ang tanga-tanga kasi, di ko maintindihan yung iba dyan eh. Chief of Staff at kaya dati rin Director General ng PIDEA na si General Dionisio Santiago nagsabi rin na walang kredibilidad yan si Morales. Naninira lang yan, nandadamay lang yan. Nung siya daw ay nasa PIDEA, siniraan din siya yan. Ibig sabihin, hindi yan kapanipaniwala. Pero nagpagamit ang Senado, nagpagamit si Senador De La Rosa. Diyan ka naman nagkakamali. Hindi ho nagpagamit. Kaya nga ho iniimbestigahan eh. Kaya nga, di ba, pinagbintangan ng mga lokal-lokang Maharlika fanatics eh. Na kesyo pabor daw si Bato. Hindi. He was so fair pagdating ho dyan sa Senate hearing. So hindi niya pinanigan si PIDEA, Chip. Hindi niya pinaninigan si Jonathan Morales. Siya ho'y naging fair. Hearing nga ho yan eh, kaya nga tinawag silang resource person para alamin. Ano sinasabi mo diyang pag nagpagamit? Para kayong mga siraulo. Kaya wala talagang naniniwala dyan. At saka ang dami niyang kasong kriminal. Di ba pinakita ko na yung video na sinasabi ni General Lasso, yung director. Eh ang tanong, kaso lang po yun. Iba ang kaso sa ikaw ay guilty na. Hindi mo po ba alam ang batas natin? Ha? The presumption of innocence. Ang tagal mo na sa pagiging broadcaster, hanggang ngayon di mo pa rin alam yan. Di ba? Ano ba ibig sabihin doon? Oh, until proven guilty, that person is innocent. Proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, kung hindi ka naman na guilty pa sa korte, ikaw inosente. Sa'yo, guilty na kagad, nakasuhan lang. Tanga lang, sir. Kaya ako nagtatanong lang ako, ha. Ako nagtatanong lang, ha, sir. Nagtatanong lang po ako kung tanga po kayo. Oo nga pala, sabi nung, sino ba nagsabi sa akin? Si Buster ba? Ay hindi, si Jay Guevara. Nagpapakilala daw yan, di umano ha. According to some vlogger, nagpapakilala daw yan bilang abogado. Abogado ba yan ganyan? Mag-isip ha, mag-isip. Lang PIDEA sa background kung sino at anong pagkatao na yung ginagamit ngayon ng oposisyon o ng anti-Marcos na si Jonathan Morales. Naku, sira-sira dito. Ha? Paano kaya makakabawi dito? Eh si De La Rosa naman kasama. Ba't kaya umuungol-ungol to? Ha? May bumabanat ba sa'yo? Si Banat Bay, binabanatan ka. Tama. Ha? Sa pinasuhan sa ICC, parang hindi yata nag-iingat si De La Rosa rito. O nasubo siya, hindi niya alam kung ano yung kanyang kalalagyan. Isipin mo. Binabantaan mo si De La Rosa tungkol sa ICC? Hindi kasi sabi niya, di ba may kaso pa si Bato sa ICC? Hindi ba siya nag-iingat dito?
So, ano yung pang-blackmail po ba nyo yung ICC? Pang-blackmail nyo lang? Ayan ang problema sa inyo eh. Kaya pala ninyo gusto mabuhay yung mga kasong patay na eh. Bina-blackmail ninyo pagka merong kumokontra sa inyo. Ha? Nung nakaraang mga buwan, medyo lumalambot yung kanyang mga statement. Parang siya ay lumalapit kay Pangulong Marcos dahil napangakuan siya na hindi pa papasukan yung ICC. So parang nagduda na yung mga DDS na bakit parang Marcos na siya. Tapos ngayon bigla siya Hindi po DDS yung nagduda. Maniwala ka sa akin, Mike Abe. Kahit itanong mo sa mga taga Davao, yung mga talagang legit na DDS, hindi hun sila nagdududa kay Bato. Yung mga panatiko lang ni Maharlika, mga luka-luka nga ang nagduda diyan kay Bato. Hoy BMR, shout out ha. Mula na umalis ito sa SM9, naging lutang na ng comment. Mahirap kasi pagtakpan ng mali eh. Ha, BMR. Huwag kayong tutulad dyan ha. Parang awa nyo na. Hindi. Mabait siya si BMR. Napaka-galing-galing nito, may BMR talaga. Panalo yan. Siya yung may 10,000 viewers, di ba? Palakpakan si BMR. Ang galing-galing talaga nito ni BMR, oh. Hindi mo narinig yun, BMR. Pinagtripan kita ng isang araw. Oh, wag mo na lang hanapin. Wag mo na hanapin, ha? At naniniwala siya dun sa dokumento at sinasabi nitong anti-Marcos na si Jonathan Morales. O di iba na naman ang dating niya. Sandali, mukhang hindi yata kabisado nitong si Senador. Si BMR ba yan, yung hari ng clickbait, sabi ni Anarot? Sama na ugali mo talaga, Anarot. Pati yung mga binabanatan mo. Hindi, ganyan kami dito. Kami mga Duterte supporter. Nagtitripan namin ng isa't isa, walang pikunan. Mahalan lang. Naks naman. Respeto ika nga, di ba? Bato ang galawan. Madadamis talaga siya dyan. And dami na hong naglabasan ngayon at nagsasalita na hindi naniniwala kay Morales na kanyang testigo. Joke lang yan, BMR. Niloloko ka lang namin. Minsan kasi pagkawala ng topic, pinagtitripan na lang namin kapwa-kapwa natin. Kahit nga kami nila Boss Dada, pinagtitripan namin ng isa't isa eh. Pag wala na talagang topic. Testigo iniharap sa Senado. Abangan natin. Ano ang mangyayari dyan. Ayan. Okay? Ang galing, sakto. Hindi, ganyan siya. Ka-organize, sakto. 4 minutes, yung first topic niya, yung kay Bato. Another 4 minutes, yung kay Sara Duterte naman. Tingnan nyo. Talagang halatang conscious siya sa 8 minutes. Ibig sabihin, alam nyo na, FTV. Ang kakaiba. At yung sinasabi po ni dating Director General, dating Chief of Staff General Santiago, mataas po ang kredibilidad ng mamang yan. Isa ho yan sa talagang opisyalis na nagtrabaho ng matino nung siya nasa gobyerno. Na-intriga lang kaya nawala dyan sa PDEA. Siya rin nagdidiin ngayon na hindi ka panipaniwala at hindi dapat na seryosohin kausapin yung testigong niya na lumalabas. Na pinapalabas niya na ang ating Pangulong Marcos ay kanyang na planong hulihin ng mga panahong yon o imbestigahan. Hindi naman totoo. Inamin na rin niya doon sa hearing na hindi natuloy ang investigasyon, hindi natuloy ang operation. Bakit may mga investigation report na pinalalabas? So mayroon talagang pagsabotahe. Bukong-buko ang galawan. Naloko na. Tingnan natin kung anong mangyayari. The next performance will start momentarily.